So, pagbabasag ni Lennon ng katahimikan, what keep you busy sa Amerika? Ang tagal mo din doon ha? Umuuwi-uwi din naman ako dito sa Pilipinas for vacation. Nagtatrabaho ako doon sa accounting firm din. Bakit pala dito ka nag-work sa amin? Meron naman kayong negosyo Bakit ayaw mo doon? Wala lang, bored kasi ako. Saka gusto kitang makita. Alam mo namang ikaw ang first love ko, hindi ba? Sagot ni Nika sa kanya. Parang tinatry din ito na magbasag ang awkward na pagitan nila. Ikaw talaga, puro kakalokohan. Kayo pa din pala ni Cindy. Nakasandal to sa elevator habang nakatingin sa cellphone at nag-scroll. Hindi siya nito tinitingnan sa mata. Yes, siya kasi ang first love ko. Ouch! Sampal sa akin yun ha? Mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Nika pero sa cellphone pa rin ito nakatutok. Tumikim muna siya bago magsalita. Parang kinukuha ang bara sa kanyang lalamunan. Nika, kung ano man ang nagawa ko sa'yo noon, can you please forgive me? Mga bata pa kasi tayo noon. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Kung ano man ang nagawa ko sa'yo noon, hindi ko sinasadya na saktan ka. Natigilan si Monica sa pag-scroll ng phone niya. This time ay tumingin ito sa kanya. Naluha ito sa narinig mula sa kanya. Thank you for asking for forgiveness. Somehow, lumuwag ang dibdib ko. Feeling ko kasi wala tayong closure. Basta mo na lang kasi akong ginost. Feeling ko pinaglaruan mo lang ako noon. I feel so unimportant. I'm very sorry, Nika. I didn't mean to hurt you. Can we be friends again? Sure, friends. Ngumiti ito sa kanya. Lumiwanag ang mukha niya. Thank you, Nika. I promise I'll make it up to you this time. Babawi ako. Hindi na ito nagsalita pa pero sapat ng matamis ng ngiti na ibinigay nito sa kanya. Parang nabasag ng awkwardness sa pagitan nilang dalawa. Pagbukas ng elevator ay nalalayan niya ulit itong lumabas. Pumunta sila sa restaurant na walking distance lang sa office nila. Good morning, Sir Lennon. Nakangiting bati ng waiter na babae sa kanya. Kilala na siya doon dahil doon sila laging kumakain ni Cindy kapag nasa AF office sila. Tumingin ng waiter kay Nika. Malamang ay nagtataka to kung bakit hindi si Cindy ang kasama niya. Giniya sila nito sa table for two. What's your order, Nika? May treat. Para sa bagong pagkakaibigan natin. Nakangiting sabi niya, I'll just have Caesar salad and pineapple juice. Sure ka? Yun lang ang kakainin mo? Kaya palang sexy mo. You find me sexy ha? Palabiro nito sa kanya. Talaga naman ang sexy mo kaya, bulagang hindi magsasabing hindi ka sexy. Are you sure yun lang ang order mo? Ulit niya na tanong sa dalaga. Yeah, saka hindi naman ako masyadong gutom. Nagkape kasi ako kanina bago ka dumating sa office. Nakita mo na pala ako kanina bakit hindi mo ko tinawag? Inabangan mo talaga akong dumating ng office no? Ang kapal, hindi ba pwedeng nakita lang kita? Pagdadahilan nito. Bakit ikaw ang nagdala ng papeles sa office ko? Inutusan ako ni Sheila. Inutusan o nagpresenta ka? Ang kulit mo. Masaya lang silang nagkwekwentuhan na parang mga high school ulit. Naalala mo ba yung classmate nating nerd na may gusto sa'yo? Lagi kang binibigyan ng chocolate. Saad niya kay Nika. Ay, oo. Ano nga palang pangalan nun? Lagi ko yung pinagtataguan. Lagi kasi akong inaabangan sa gate nun. Tumigil lang yun nung nakita na lagi na tayo magkasama ikaw, naalala mo yung teacher natin na may gusto sa'yo? Yung teacher natin sa Filipino na si Mama Ramirez. Parang si Miss Tapia. Laging mataas ang grade ko doon. Siyempre may gusto sa'yo Nang matapos na silang kumain ay nag-aya na si Lennon pabalik ng office. Let's go. Baka hinahanap na tayo ni Kuya. Saka aalis din ako. Hinihintay ni Cindy ang mga papeles. Aalis siya bukas for Cebu. Swerte naman ni Cindy. Hindi na siya nagsalita pa. Nagpapahaging na naman ito sa kanya. Ihatid na kita sa office. Sambit niya sa dalaga. Nang maihatid niya na si Nika sa itaas ay pumunta na siya sa bahay ni Cindy para sa mga papeles. Naglalambing din ito na ihatid niya sa airport bukas. Habang nagmamaneho ay naalala niya si Nika. Masaya siya at nakasama niya ulit ang dalaga. Masaya siya na hindi na sila awkward sa isa't isa. Na may ngiti na sa labi nito. Nagigilty kasi siya sa ginawa niya sa dalaga noon. At wala na siyang magagawa pa para maibalik ang kahapon. Babawi na lang siya dito. Nakangiti siya habang nagde-drive.
Hi love, bati ni Cindy sa kanya. Pumasok na siya sa kwarto ng nobya. Nag-e-empake kasi ito kaya hindi siya nito binaba. Siya na lang ang umakyat at sa kwarto ng nobya. Nasa ibang bansa ang parents ni Cindy kaya sila lang nakatulong ang naroon. Hi love, nakaimpake ka na? Sambit niya sa dalaga. Nakamaiksing short ito at crop top. Nakatalikod ito sa kanya dahil nag-aayos ng mga damit sa kama. Nilapitan niya ang nobya at niyakap patalikod. I'm gonna miss you again, love. Sambit niya sa tenga ng nobya. Inamoy-amoy ang buhok nito, nakapusod yon kaya nakalantad ang maputing leeg nito. Hinalikan niya yon kaya napaungol sa dalaga. Sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi. Nagtagumpay siya, nadadala ng dalaga sa pang-akit niya dito. Tumigil to sa pag-iimpake at humarap sa kanya. Siniil niya ito ng halik. Nagulat si Cindy sa kapusukan niya pero nagpaubaya lang ito sa kanya. Love, I'm gonna miss you. Ulit niya sa nobya. Iginiya niya pahiga ang nobya habang hindi pinuputol ang paghalik dito. Naging mapusok ang paghalik niya. Maya-maya binuksan ang blouse nito na parang nagmamadali. What are you doing, love? Naguguluhang tanong ni Cindy. I just miss you. Matagal na naman tayo hindi makikita. Siniil muli ng halik ang nobya. Napuntang labi niya sa leeg nito at doon kinagat-kagat ang dalaga. Parang nanggigigil. Love, nasasaktan ako. Pakiusap ni Cindy pero hindi niya yun pinakinggan. Dumako naman ang labi niya sa boobs ng dalaga at walang sawang kinain ang tuktok noon. Shit love, what is happening to you? Don't you like it love? I like pero masyado kang nagmamadali. I will make you happy love. Muli niyang hinalikan ito kaya hindi na ito nakapagprotesta. Malayang lumakbay ang kamay niya sa katawan ng dalaga. Shit Lennon, what is happening to you? Sigaw ni Cindy saka siya tinulak. Tumayo ito sa pagkakahiga at inayos ang damit. What is wrong with you? Ulit na tanong ng nobya. Nanatili siyang nakahiga sa kama at nakatingin lang sa kisame. Lennon! Muling tawag ni Cindy. Wala. Tumayo siya saka tumalikod dito. Ang papeles, iniwan ko sa table sa ibaba. Sunduin nila kita bukas para ihatid sa airport. Sambit niya habang tumalikod paalis. Love! Love! Tawag ni Cindy pero hindi niya ito pinansin hanggang sa makalabas na siya ng bahay ng dalaga. Shit! Sigaw ni Lennon habang walang humpay na tumutulong luha niya. Sinusuntok ang manibela ng kotse niya. Nasa labas pa rin siya ng bahay ni Cindy. Hindi niya maintindihan ng sarili. Gusto niyang intindihin si Cindy pero gusto niyang intindihin din siya ni Cindy. Bakit ba hindi nito kayang ibigay ang sarili sa kanya? Nagdududa pa rin ba ito sa pagmamahal niya dito? Hindi pa ba sapat ang paghihintay niya? Paano naman siya? Ganito na lang ba sila palagi? Hindi na siya masaya. Hindi na niya alam kung ano pang kailangan gawin sa nobya. Lahat-lahat na ibigay na niya. Lahat ng pag-uunawa, lahat ng paghihintay. Shit, muling sambit niya. Pinaandar at pinatakbo ng matuli ng sasakyan. Tinignan niyang relo, 6:00 na ng gabi. Kinuha niyang phone saka nagdial. Hello Nika, where are you? Sa kondo ko, why? Can I come? Sure, sige, dala ka ng foods ha? Sambit nito. Sige, maikling sagot niya saka pinatay ang cellphone at tinuon ulit ang atensyon sa pagdedrive. Dumaan siya sa malapit na convenience store at bumili ng inumin at chichirya. Magpapadeliver na lang sila ng food mamaya sa kondo ng dalaga. Pagkatapos bumili ay sumakay siya ulit sa sasakyan. Dediretso siya sa kondo ni Nika. Nang makarating na sa kanyang pake ay tinawagan ulit ang dalaga. Nandito na ako sa ibaba. Anong unit number mo? Sunduin kita dyan sa baba. Sambit nito sa pinatay ang telepono. Hindi na siya nito hinintay na sumagot. Sa sasakyan lang siya naghintay habang wala pang dalaga. After 5 minutes ay nakita niya na itong papalapit sa kanya. Bumaba na rin siya ng sasakyan. Anong trip mo? Bakit ka napasugod dito? Sambit nito habang malayo pa sa kanya. Pasigaw tuloy magsalita ito para marinig niya. Hindi niya ito sinagot, hinayaan lang makalapit na muna to. Tinulungan siya sa mga dala niya. Ang dami naman ito, may plano ka bang maglasing? May problema ka ba? Saka tinanong mo ba ako kung plano ko rin na maglasing kasama ka? Malditang tanong nito sa kanya. Ang dami mong tanong, pwede isa-isa lang? Ang daldal mo pa rin Nika, hindi ka na nagbago. Bakit ka nga nagpunta dito? Hindi ka makakaakyat hanggat hindi ako kumbinsido sa sagot mo. Nakapamewang pa ito habang nagsasalita. Bakit? Bawal bang bisitahin ng kaibigan?
Tinignan siya muna nito ng mabuti. Sige na nga, sambit nito sabay talikod sa kanya. Hindi siya umalis sa kinatatayuan, tinignan niya lang ito habang palayo sa kanya. Nakamaiksing short lang ito at t-shirt na may butas-butas pa. Pero cute pa rin tong tignan, napangiti siyang bigla. Oh, ano pang iningiti-ngiti mo dyan? Tara na! Sambit nito sa kanya nang makitang hindi pa rin siya sumusunod dito. Napangisi siya. Akala ko ayaw mo eh. Sumakay sila ng elevator at pinindot nito ang 20 button. High-end ang kondo sa Pasay kung saan nakatira si Nika. Harap ito ng pinakamalaking mall sa Pilipinas na pagmamay-ari naman ng pamilya nila. Pasensya ka na ha, ang dami ko pang kalat. Bumili ako ng mga gamit para dito sa kondo. Plano ko kasing dito tumira while I'm working sa AF. Sambit ng dalaga pag-aakyat nila ng unit nito. Madaming mga karton at bagong biling appliances sa gilid. Malamang ay nag-shopping to para sa kondo. It's okay, malaki pala tong unit mo. Sambit niya sa umupo sa sofa. Tumabi naman si Nika sa kanya pagkatapos nitong ilagay sa ref ang mga beer na dala niya. Pinalamig niya muna yon habang hindi pa sila nagiinuman. Yes, binili ko to para pag umuwi ako galing States ay meron ako matirhan in case tinatamad akong makisama sa pamilya ko sa bahay namin sa Makati. Bakit naman ganun? Alam mo naman ako, pasaway, black sheep daw ako ng family eh. Sana foods na dala mo. Gutom na ako eh. Order na lang tayo. Anong gusto mong kainin? Gusto ko Japanese food. Sige, sagot niya saka siya nag-order ng food sa app. What brings you here? Hindi naman ako naniniwalang namimiss mo ko. Kanina lang tayo magkasama eh. Eh paano kung namiss nga kita? Uwe, hindi nga. Bakit hindi ka pumunta sa girlfriend mo? Tumahimik siyang bigla. Naalala niya na naman si Cindy at ang sama ng loob niya dito. Nag-away kami. Simpleng sagot niya. Yan tayo eh. Ginost na nga panakiputas pang papel ko sa buhay mo. Tinignan niya si Nika kung galit ito. Parang hindi naman. Joke lang. Pahabol nito. Yumuko lang siya. Hindi niya alam kung sasabihin niya dito ang sama ng loob niya kay Cindy. Isang kahihiyan yon para sa kanya. Masyado kayatang tahimik. Ano bang problema? Anong pinag-awayan niyo? Would you believe, hindi pa kami nagtatalik ni Cindy? What? The Great Lennon hindi pa nakakascore sa nobya niya? Ang tagal na ng relasyon niyo ah. Gulat na sagot nito. Exactly my point. Kung alam mo lang ang pagtitiis ko. Bakit kasi nagtitiis ka? Sa akin ka na lang kasi, papaligayahin kita palagi. Joke lang. Alam ko namang si Cindy ang mahal mo. Tinitigan niya si Nika. Seryoso ba to? Huwag mo kong hamunin ng ganyan, baka tatuhanin ko. Di totohanin mo. Yun ang hudyat niya. Pagkasabi ni Nika nun ay bigla siyang tumayot lumapit sa dalaga. Saka sinilito ng halik. Mapusok yun na tila nagmamadali. Shit Nika, I've been dreaming of this since the day I saw you at the office. Lennon, I miss you. Pagkarinig nun ay lalo siyang ginanahan. Gigil na gigil siya kay Nika. Kanina pa niya to pinagpapantasyahan sa opisina. Ngayon ay may isa sa katuparan niya na yon. Nasa kasarapan sila na kamunduhang ginagawa nang biglang tumunog ang doorbell. Parang binuhusan silang pareho ng malamig na tubig. Shit, ang deliver, sambit ni Nika. Tatakbo na sana to sa pinto pero pinigilan niya. Hindi nito napansin na wala na tong pang-itaas ng damit. Oh shit, sambit ulit ni Nika sabay takip ng pangharap niya. Bigla itong nataranta. Inikot ang paningin sa paligid kung saan ang nakuwang t-shirt nito. Ako nang kukuha ng order, sabi niya habang hindi pa rin to nakita ang t-shirt. Nagtago muna to sa likod ng pinto para hindi makita ng delivery boy. Lihim siyang natatawa sa sitwasyon nila. Natataranta pa rin si Nika. Pag-alis ng delivery boy, saka lang to nakahinga ng maluwag. Nagkatingin na silang pareho at humalakhak. Para tayong bumalik sa high school laging nagtatago. Natatawang sabi nito. Finally nakita na ni Nika ang damit niya. Nasa likod lang pala to ng sofa. Malamang ay natapon ni Lennon doon kanina habang sa kasarapan ng ginagawa nila. Let's eat! Sigaw ni Nika nang magsuot na ng damit na parang walang nangyari. Pagkatapos nilang kumain ay sinimulan na nilang mag-inuman. Nagkwentuhan lang sila ng kung ano-ano. Wala ni isa sa kanila ang gustong mag-open ng topic kung ano ang nangyari sa kanilang dalawa. Kani-kanina lang. They act as if nothing happened. Ilang oras pang tinagal niya sa kondo ni Nika at nagpaalam na rin siya nang uuwi. Tumayo na siya. Tinignan niya si Nika na parang may gustong itanong pero umiiwas to ng tingin sa kanya.
Tumayo na rin to para ihatid siya sa elevator. Nika, sige bye. Mabuti Sunday bukas, makakatulog ako ng matagal. Tinamaan ata ako ng inumin natin. Sambit ni Nika halatang iniiwasan ng gusto niyang sabihin. Bye Nika, thanks for your company. Sure, no probs. Lumapit si Nika sa kanya para magbeso pero sinalubong niyang labi nito dahilan para maglapat ang mga labi nila. Natigilan si Nika nung una pero naging mapusok na naman ang mga halik niya. Nang makahuma ay tinulak siya ng bahagya ng dalaga. Lennon, if you really want me, pursue me. Gusto ko ako lang, walang kahati na Cindy. This time, I don't want to settle for anything less. It's either me or Cindy. Nagparaya ako noon, siguro naman deserve ko din na maging legal girlfriend. Kung hindi mo ko kayang panindigan ngayon, ay wag na lang. Natigilan si Lennon sa sinabi ni Nika. Sa pool siya doon, pinapapili ba siya nito? Gusto ba nitong hiwalayan niya si Cindy? Hindi siya nakasagot. Ang hirap ng pinapagawa ni Nika sa kanya. Pero deserve din itong hinihingi sa kanya. Kung dati pinagsasawalang bahala niya ito na parang basahan, ngayon ay hindi niya nagagawin yon sa dalaga. Nabaling ang atensyon nila sa bumukas na elevator. Muli silang nagkatinginan, hindi niya alam ang sasabihin sa dalaga. Pumasok siya sa elevator. Muli silang nagkatitigan habang unti-unting pasarang pinto hanggang sa tuluyan ng sumarayon. Napasandal siya. Anong gagawin niya? He is torn between two women. Napabuntong hininga siya. Parang wala sa sariling nagde-drive siya pa uwi. Iniisip niyang sinabi ni Nika. Naniniwala siya na mahal talaga siya ng dalaga para balikan siya. Bakit ganito na lang ang epekto ni Nika sa kanya? Mahal niya na ba to? O baka dati pa niya itong mahal pero nabulagan lang siya sa idea na si Cindy talaga ang para sa kanya. Pero this time, hindi na ito papayag na magiging pangalawa na lang sa buhay niya. Sa pangalawang pagkakataon, hindi niya ito pinanindigan dati dahil kay Cindy, pinamukha nito sa kanyang kasalanan niya. Nakita niyang hapdi sa mga mata ng dalaga. Shit, napasabunot siya sa buhok niya. Naguguluhan na siya. Hindi niya alam ang gagawin. Medyo lasing na siya kaya siguro hindi na siya makapag-isip ng maayos. Sa bahay ni Kevin siya dumiretso, doon muna siya makikitulog. Mas malapit yun sa kondo ni Nika kaysa uuwi pa siya sa bahay ng mama at papa niya. Baka madisgrasya pa? Alas 11 na ng gabi nang makarating siya sa bahay ni Kevin. Pinagbuksan siya ng guard. Pagyawang-gewang siya sa paglakad hanggang sa umabot ng kwarto niya. Hindi na siya nagabala pang magpalit ng damit. Lasing na siya, dagdag pang pagod ng utak niya kakaisip. Paglapat ng katawan niya sa kama ay nakatulog agad siya. Kinaumagahan ay nagising siya sa ingay ng mga pamangkin niya. Pumasok ang mga to sa kwarto niya. May sarili siyang kwarto kahit hindi siya nakatira doon. Sa dami ba naman ng kwarto sa bahay na yon, aani naman ng kuya niya yon. Kaya pinagsiksikan niya ang sarili niya doon. Pumayag lang ito nang sinabi niya na hindi naman siya makikitira doon. In case of emergency lang, na maalanganin siyang umuwi sa bahay nila ng papa at mama niya. Ayaw pa kasi siyang bitawan ng mga magulang nila. Dalawa lang sila ni Kevin na magkapatid. May sarili na itong pamilya, kaya sabi ng papa niya habang wala pa siyang pamilya ay huwag na muna siyang umalis ng bahay nila. Pinayagan niya na lang ang mga matanda para nang wala ng maraming diskusyon. Hindi naman siya mananalo sa papa nila. Tito Lennon, you're here! Tili ni Sunshine. Iyaya said, dito ka daw natulog kagabi. Yes baby, nalasing kasi ako kagabi kaya dito na ako dumiretso. Sino kasama mo last night? Si Tita Cindy? Tanong naman ni Thunder. Natigilan siya. No baby, ibang friend. Oh, okay. Daddy said we will wake you up daw kasi mag-breakfast na po tayo. Okay baby, wait lang ha. Matulog ng konti si Tito. No Tito, let's go na. Sambit ni Sunshine habang hinihila ng dalawa ang magkabila niyang paa. Hay, sige na nga. Ang kulit niyo talagang mga bata kayo. Cute naman. Sige na nga, let's go na. Pagbaba nila ng komedor ay kompleto ng lahat. Si Kevin, Ate Juliana, Ate Ami at Fred. Daddy, Tito Lennon is here. Sigaw ni Sunshine habang papalapit sa mga to. Good morning everybody. Bati niya habang hawak-hawak pang ulo na masakit. Umupo ka na Lennon at kumain ka na dyan. Aya ni Juliana sa kanya. Saan ka kagabi pumunta? Sabi ng guard lasing ka raw na umuwi. Tanong ni Kevin. Yeah, napasarap lang ng inom kagabi.
Sino kasama mo? Tumawag si Cindy kagabi. Nagtampuhan daw kayo. Ito ang ayaw niya kay Cindy. Kapag nag-aaway sila ay alam agad ng lahat. Ay, nagsumbong na naman siya. Sumbongera talaga. Pasimpleng sabi niya, nagkatinginan ng mga tao sa paligid niya. Sinong kasama mo kagabi? Muling tanong ni Kevin. A friend, yun lang ang sagot niya. Tinignan siya ng kuya niya na parang may gustong basahin sa mga mata niya. Hindi na niya tinignan ito at pinagpatuloy ang pagkain. Yun ang isa pang ayaw niya kay Cindy kapag may problema o nagkatampuan sila ay alam ng lahat ng mga pamilya nila. Parang bata itong nagsusumbong sa lahat. Naiinis na siya sa ganong sitwasyon, parang siya laging may kasalanan at ito naman ang tama. Nadagdagan na naman ang inis niya sa nobya. Fred, pwede bang ihatid mo si Cindy sa airport mamaya? Masama kasing pakaramdam ko. May hangover pa ata ako. Sige boss, sama ko Han. Nababagot na kasi ako eh. Gusto ko mag-ikot-ikot. Sabat ni Ami. Sige Han, ayaw mo lang yata ako mawala sa paningin mo eh. Lambing na kantsaw ni Fred sa nobya. Isa na din yun. Sunday naman ngayon, gumala kayo kung gusto nyo. Pumunta kayo sa langit, balik lang kayo ha. Baka makita nyo si San Pedro doon. Umpisa na naman si Kevin sa mga banat nito. Che, hindi pa magaling ang lagusan papuntang langit. Baka diretsong langit na talaga patungo ko niyan. Saka sila nagtawanan. Sorry na Han, napasobra ata. Ikaw kasi, tinawag mo kong bakla eh. Ayan tuloy na barena kita ng husto. Kaya pala eh, huwag ganun Ate Ami. Si Fred pa talagang sinabihan mong bakla. O baka naman style mo lang yun para makatikim ka. Tawang-tawang sambit ni Kevin. Hindi na-phobia lang ako dun sa baklang Michael na yun. Ito pang isa sa ayaw ni Lennon. Sa ganitong kwentuhan at kulitan nila ay wala siyang ambag ni Cindy. Wala naman kasi silang maikwento. Boring ng relasyon nila. Hindi na siya masaya. Tinignan niyang relo habang nagkukulitan ng mga jowa sa harap niya. 10:00 na pala ng umaga. Kinuha ang phone at chinat sinigang ng good morning. Habang nagkakape, patingin-tingin siya phone kung magra-reply ang dalaga. Ewan ba niya pero na-miss niya ito. Maya-maya pa'y tumunog ang phone niya at kagad niya itong kinuha tinignan. Si Cindy yun at nire-remind siya ng oras ng flight nito. Bakit parang nadismaya siya na hindi si Nika ang nag-chat? Sinabi niya sa chat kay Cindy na si Fred at Ate Ami ang maghahatid sa kanya sa airport dahil malasama ang pakiramdam niya. Ayaw niya na munang makita ang nobya hanggat maaari. Hindi pa siya ready makipagdiskusyon. Alam niyang kukulitin lang siya nito tungkol sa nangyari sa kanila kahapon. Humigop muna siya ng kape bago tinignan ulit ang phone. Hindi pa rin nagre-reply si Nika sa kanya. Inubos niya ang kape at umakay at sa kwarto niya saka naligot nagbihis. Where are you going? I thought masama ang pakiramdam mo. Tanong ng kuya niya nang makita siyang nakaayos at aalis. May pupuntahan lang, simpleng sagot niya kay Kevin. Fred, huwag mo kalimutang ihatid si Cindy sa airport mamaya, 2 p.m. ha? Yun lang sinabi niya at nagmamadaling umalis. Parang may kakaiba kay Lennon ngayon. May problema ba yun, babe? Narinig niyang sabi ni Ate Juliana niya habang tinatanong ang kuya niya. Hindi na niya pinansin ang mga yon. Dere-derecho siya sa sakyan, saka pinaandar at umalis. Pupuntahan niya si Nika. Gusto niya magkaliwanagan na sila ng dalaga ngayon din mismo. Pagod ng utak niya kakaisip, ayaw niyang binibitin siya. Bahala na. Mabuti naman at hindi traffic dahil Sunday ang araw na yon. Pagkarating niya sa kondo ni Nika, umakyat na siya. Hindi nagpaalam ditong pupunta siya. Pinapasok naman siya ng guard at malamang nakilala siya nito kagabi. Pagkaakyat niya sa 20th floor ay nag-doorbell kagad siya sa unit ni Nika. Ilang minuto pa siyang nakatayo sa labas pero hindi pa rin pinagbubuksan ni Nika. Mukhang walang tao sa loob. Pero alam niyang nandun ang dalaga, nakita niyang sasakyan nito sa parking lot sa baba. Ibig sabihin hindi ito umalis. Muli siyang nag-doorbell. Sandali! Narinig niya sigaw nito mula sa loob. Malamang itinignan muna nito sa peephole kung sinong nag-doorbell. Ang aga mo naman, sambit nito habang binubuksan ang pinto para sa kanya. Naka-bathrobe lang si Nika habang nagpapatuyo ng buhok ng isa pang towel. Naliligo pala to kaya hindi nito nabuksan kaagad ang pinto. Nabuhay na naman ang kanyang dugo nang makitang dalaga. Umabot sa ilong niyang mabangong sabon at shampoo ginamit nito. Biglang hinatak niyang dalaga sa bewang palapit sa kanya tinagkan ito. Nagulat si Nika sa ginawa niya at pilit siyang itinutulak. Lennon, stop! Sabit niya ng dalaga habang nagpupumiglas ito sa kanya. You can't stop me, Nika. Kagabi mo pa ako binitin.
Sambit niya habang hinuhubad ang bathrobe nito. Sinara niyang pinto at nilalang dalaga sa sofa at hiniga doon sa kadinaganan at muling siniil ng halik. Hindi ba nag-usap na tayo kagabi? Ayaw ko maging kabit mo. Ayaw ko na may kahati sa'yo. Saad nito habang hinahawakan ang bathrobe na pilit niyang hinuhubad. Aayusin ko yan, Nika. Pagbigyan mo lang ako, please. Pakiusap niya sa dalaga. Hindi na ito nagpupumiglas, nakahiga ito sa sofa habang siya'y nakaupo na sa tabi nito. Ayaw ko, Lennon. Ayaw ka nang balikan ng bangungot na pinaramdam mo sa akin noon. Hindi mo alam kung gaano yung kasakit sa akin. Sambit nito habang tumutulo ang luha. Kung pagbibigyan kita ngayon at may kahati pa rin ako sa'yo, hindi ako makakapayag. Hindi ko alam kung libog lang o pagmamahal ang nararamdaman mo sa akin. Shh, Nika, sorry for what I've done in the past. Hindi ko yung sinasadya. Sambit niya sa dalaga habang pinupunasan niya mga luha nito. Niyakap niyang dalaga. Sorry, Nika. I promise, aayusin ko to. Hindi na kita sasaktan ulit. Hinalikan niya ito sa noo saka inayos ang bathrobe nito na tinanggal niya. Muli niyang sinuto sa katawan ng dalaga. Kumain ka na ba? What do you want for breakfast? Tanong niya sa dalaga. Coffee and toasted bread. Sagot naman ni Nika habang humihikbi. Napangiti siya. Hinimas niyang pisngi ni Nika at muling pinunasan ng mata nitong basa pa. Sige, I'll prepare your breakfast. Magbihis ka na doon habang ginagawa kong pagkain mo. Sinunod naman ni Nika ang utos niya. Tumayo at pumasok ng kwarto. Tiningnan niya ang dalaga habang papalayo sa kanya. Mahal na ata talaga niya ito. Bukas na bukas din ay ayusin niya ang sa kanila ni Cindy. She deserved to know. Alam niyang masasaktan ng dalaga pero sa panahong ito ay sarili niya naman ang iisipin niya. Tumayo na siya at nag-prepare ng toast and coffee ni Nika. Maya-maya'y lumabas na din ito sa kwartong nakabihis na. Naka-jogging pants at oversized t-shirt ang dalaga. Balot na balot ayaw magpagalaw. Nakangising kang tiyaw niya dito. He, tumigil ka, nakangiting sagot sa kanya. Lumapit na ito sa kanya at kumain. Sinabayan niya din ito. Tahimik lang silang kumakain. Tinititigan niya lang si Nika habang kumakain. Ayaw salubungin itong titig niya. Pagkatapos nilang kumain na hinugasan na niyang pinagkainan nila habang si Nika ay nag-aayos ng mga kalat. What do you want to do? Tanong niya sa dalaga. Gusto ko sanang mag-movie marathon. May sinusubaybayan kasi akong Korean drama series. Sige, nood tayo. Hindi ka pa ba aalis? Bakit mo ako pinapaalis? Ayaw mo bang nandito ako? Baka kasi. Don't worry, hindi kita pipilitin. Manunood lang tayo. Umupo na sila sa sofa at nanood. Hinawakan niyang ulo ng dalaga at hinilig yun sa dibdib niya. Hindi naman tumutol ito. Maya-maya pa'y humiga na ito sa kandungan niya. Wala ni isa sa kanilang nagsasalita. Tutok na tutok si Nika sa pinapanood niya. What do you want for lunch? Ha? Lunchtime na ba? I lost time. Masyado kasi maganda tong pinapanood ko. It's already 3 o'clock in the afternoon. What? Sambit nito na biglang tumayo sa pagkakahiga mula sa kandungan niya. Anong akala mo, maaga pa? Baka may gagawin ka pa. Wala akong gagawin. Dito lang ako. Babantayan kita. Bakit mo naman ako babantayan? Hindi na ako bata. Gusto ko lang, na-miss lang kita. Tinignan siya nito sa mata saka nagsasabi siya ng totoo. Ang cute mo talaga, Lennon Falcon. Sambit nito sabay kurot sa pisngi niya. Ouch, masakit yun ha? Kunwaring reklamo niya. Parusa mo yan dahil nagpapakit ka sa akin. Halata ba? Nag-order na lang sila ng pagkain sa app. Gusto naman daw nito ng Filipino food. Manginasal naman ang in-order nila. Ganito ka rin ba ka-sweet kay Cindy? Biglang tanong ni Nika sa kanya. Bakit mo naman naitanong? Masama ba? Gusto ko lang malaman. Bakit ba? Alam niyang nagsiselos to. Niyakap niya na lang ito at hinalikan sa noo. So Nika, aayusin ko to. Sambit niya sa isip niya. Ayaw niyang mangako sa dalaga.